Ngayon po ay araw ng Huwebes, 14 ng Hulyo 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Tulong ng ASEAN at international community. Kakailanganin ng Pilipinas sa pagpapatupad ng tribunal ruling sa West Philippine Sea. Mapayapang paraan sa pagresolba ng territorial dispute. Pinanindigan ng pamahalaan. Trade relations ng Pilipinas sa China hindi puputulin sa kabila ng pagmamatigas ito sa Arbitral Tribunal ruling. Pangulong Duterte nakakuha ng excellent trust rating sa pagsimula ng kanyang panunungkulan ayon sa pinakabagong survey ng SWS. Lookout bulletin order sa 5 general na umano'y protektor ng illegal drugs operations inilabas ng Department of Justice o DOJ. Implementasyon ng Terminal Appointment Booking System itutuloy ng Philippine Ports Authority sa kabila ng pagtutol ng mga tracker at broker. At ATM services ng ilang major banks sa Taiwan sinuspende matapos manakawan ng milyong-milyong dolyar dahil umano sa hacking. Sa detalye ng mga balita, naniniwala ang Department of Foreign Affairs na makatutulong ang suporta ng international community sa pagpapatupad ng Permanent Court of Arbitration o PCA ruling sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Walaan niyang kapangyarihan ang PCA upang igiit sa China ang desisyon bagamat sinabi ng Arbitral Court na binding ang inilabas na desisyon. Yung next step natin ay kasama na doon po yung pag-usap, no? At the same time, kailangan po natin ng tulong ng international community na tulungan tayong kumbinsin ng China na nasa best interest din ng China na to respect and comply with the decision of the tribunal. Una dito ay dineklarang null and void ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal na pumapabor sa Pilipinas. Sa kaugnay na balita, makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kaalyado nitong bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tungkol sa gagawing hakbang kasunod ng Arbitral Tribunal ruling sa West Philippine Sea. Ngunit tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Delphine Lorenzana na nananatili ang stand ng gobyerno na maresolba ito sa mapayapang pamamaraan. Kasi we do not want to do things that may be construed as provocation by the other party. So sabi nga ni ang guidance sa amin is that let us be very subdued in our reaction here. Let's study the things that we want to do, and then in the proper time, the Presidente will come out with our course of action. So that's. Kabilang sa planong kausapin ng pamahalaan ang ASEAN allies na claimant din sa ilang teritoryo sa South China Sea gaya ng Malaysia, Brunei at Vietnam. Naniniwala ang Department of Trade and Industry na walang magiging epekto sa ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at China ang naging desisyon ng International Tribunal sa West Philippine Sea Territorial Dispute. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Positibo ang Department of Trade and Industry na hindi maapektuhan ang ugnayan ng Pilipinas at China nang inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa issue ng West Philippine Sea Dispute. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, hindi maaaring putulin ng Pilipinas ang trade relations nito sa China dahil maraming Pilipino ang tiyak na mawawalan ng trabaho at negosyo. Pag tinanggal natin yon, maraming mawawalan trabaho. So, and the reality is, they buy our products, we buy their products. That's part of being, part of the world, of the global market, global economy. Matagal nang magkapartner sa negosyo at investment ang dalawang bansa at maraming kumpanya sa Pilipinas ang hawak ng Chinese-Filipino nationals. Tuloy-tuloy yung negosyo with China eh. It creates jobs eh. Nandyan yung pag nagbebenta tayo, nag-export tayo, nag-i-import tayo. No? So yan naman ay tuloy-tuloy na pagnenegosyo yan. Naniniwala ang DTI na sa kabila ng tensyon ay mananatiling maganda ang bilateral trade relations ng dalawang bansa. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Samantalang maaari
Maaari pa ring makapangisda ang Chinese at iba pang foreign nationals sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal na sakop ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay ayon sa mga dating opisyal na nanguna sa pagsusulong ng arbitral case laban sa China. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Hindi pa rin ganap na masusolo ng mga Pilipinong mangingisda ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal na sakop ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kina Justice Francis Hardeleza at dating Solicitor General Florin Hilbay, kinikilala ng tribunal na may tradisyonal na pangisdaan sa Scarborough Shoal kaya't pwede pa ring makapangisda rito ang ibang bansa. Sina Hardeleza at Hilbay ang mga dating Solicitor General na nanguna sa pagsusulong ng kaso ng Pilipinas laban sa China. It means that countries such as China, the Philippines, and other countries that have been determined to have traditional fishing rights within the territorial sea of Scarborough Shoal will be able to exercise those legal rights even within the territorial sea of Scarborough Shoal. Dapat anilang maging mahinahon ang mga Pilipinong mangingisda at huwag basta igiit ang ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo, lalo na't kontrolado pa rin ng China ang Scarborough Shoal simula ng magka-standoff noong 2012. Ayon kay Justice Hardeleza, dapat magabayan ng mga lokal na pamahalaan ang mga mangingisdang magtutungo doon upang hindi sila mapahamak. Mas mahalaga sa lokal na pamahalaan at sila ay nakikipag-ugnayan sa mga mangingisda. Katulad ng hanggat mayroon ng malinaw na alituntunin ay sa pagkaintindi namin, yan ay pinag-uusapan kung ano yung mga safeguards para hindi mapasama yung ating mga mangingisda. Nakadepende nila kay Pangulong Rodrigo Duterte kung paano maipatutupad ang karapatan ng ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Ngunit ayon sa mga dating Solicitor General, aabutin pa ng ilang panahon bago ito lubusang maisakatuparan. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, nakakuha ng excellent rating si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations na ginawa sa 1,200 respondents mula June 24 hanggang 27, nakakuha ang Pangulo ng positive 79 net trust rating. Sa survey ng SWS, mahigit sa 80% ang nagsasabing napakalaki ng kanilang tiwala sa Pangulo. 5% ang little trust, habang 11% naman ang undecided. Ang rating ni Duterte ay maikukumpara sa nakuha namang positive 83 o excellent trust rating ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa pagsimula ng kanyang panunungkulan noong 2010. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang resulta ng survey kasabay ng pagtiyak na gagawin ng administrasyon ang lahat ng kanilang makakaya upang matupad ang tungkulin at pangako sa bayan. Naniniwala naman ang pamahalaan na nagkakaroon ng positibong epekto ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra droga. Ito ay sa kabila ng kaliwat kanang batikos. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, patunay nito ang pagtaas ng bilang ng mga sumusukong drug suspect. Umaabot na anya sa 40 to 50,000 ang mga drug suspect na sumusuko dahil sa akbang ng pamahalaan. To be able to see it as a very welcome sign that people are really responding and voluntarily they're really responding in a very positive way. At so kumbaga we seem to see an effect. Paliwanag din ni Abella, may mga rehabilitation centers nang inihahanda at balak pang magtayo ang pamahalaan para sa mga drug user na mahuhuli at susuko. Ipapasok na sa isang reformatory center sa Cabiao, Nueva Ecija ang nasa 80 drug dependents na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Halos hindi magkasya sa barangay hall na ito sa Cabiao, Nueva Ecija ang nasa 80 drug dependents na tumugon sa uplan tukhang ng Philippine National Police. Voluntaryo silang sumuko at nangakong tatalikuran na ang masamang bisyo kasabay ng pakikipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga. Sa mga alam nyo ay hinihikayat ko kayo or sabihin nyo rito sa amin upang ito ay ma-record.
Ayon sa Cabiao Police, ipapasok sa isang reformatory center ang mga sumukong drug dependent upang sumailalim sa rehabilitasyon. Pinapasamahan po natin ang mga yan. Yan naman po hindi pa sumusuko, papag-usapan din natin na sumuko na kasi para sa kanila natin naman ito. Sa ngayon, ipapaubaya muna sa barangay ang monitoring sa galaw ng mga ito habang hinihintay masimulan ang proseso ng reformation. Kasama ang Nueva Ecija News Team, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Patay sa magkahiwalay na insidente ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Caloocan City kagabi. Mula sa Caloocan City, may hataw na balita si Maki Libradilla, live. Yes, Maki. Good morning, Monica. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng 4 na riding in tandem sa Salmon Street, Barangay 8, Zone 1, District 2 dito sa Caloocan City, pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Fernando Remtilio o mas kilala sa lugar bilang alias Ding. Ayon sa nakakita sa insidente, dalawang riding in tandem na pawang armado ng baril at nakabonet ang nagmanman sa biktima. Nang matsempuhan nila ang biktima ay agad umano itong pinagbabaril. Tulala naman at hindi makausap ang asawa ng biktima na may 3 maliliit na anak. Subalit ayon naman sa XO ng barangay kasama ang biktima sa watch list ng mga drug-related personalities sa lugar. Sa inisyal na investigasyon ng SOCO, nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at ulo ang biktima na siya naman itong kinamatay. Na-recover din ang 15 basyo ng bala ng hindi pa malamang kalibre ng baril. Samantala patay din ang isa pang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Pusit Ali Street, Barangay 12, Caloocan City, pasado alauna kaninang madaling araw. Ayon sa bayaw ng biktima, may sakit ito sa pag-iisip at laging may nakakaaway sa lugar. Ito anya siguro ang dahilan kung bakit pinatay ang biktima. Ayon naman sa XO ng barangay, nakabonet din ang riding in tandem na bumaril sa sospek. Sumaludo pa anya sa kanya ang isa sa mga ito at saka pinaputukan ang biktima. Sa kasalukuyan ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo ng mga pamamaslang. Yan muna ang huling detalye ng balita ang aking tinutukan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Tinupok ng apoy ang 2 palapag ng Veterans Federation of the Philippines Building 2 sa loob ng Veterans Center sa Western Bicutan, Taguig kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano, live. Good morning, Jericho. Good morning, June. Tinatayang aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng tinupok ng apoy sa gusali ng Veterans Federation of the Philippines Building 2 sa Western Bicutan sa Taguig na nagsimula pasado alas 6 kagabi. Ayon kay Fire Superintendent Jimmy Thomas Lang, Fire Marshal ng Taguig, unang sumiklab ang tunog sa Ganesh Garment ng Unit 506 sa ikalimang palapag na imbakan ng damit at tela na pagmamayari ng Indian National na si Vinod Vasluani pasado alas 6 kagabi. Agad din umanong naapula ito, subalit bago mag-alas 10 kagabi ay nagliyab ulit ang nasabing lugar matapos mabuksan ang supply ng kuryente sa naturang unit. Ito ay sa kabila na rin ng paalala ng Bureau of Fire Protection na wag munang bubuksan ang supply ng kuryente pagkatapos ng tunog. Doon na lumakas ang apoy at nadamay naman ang ika-6 na palapag na imbakan din ng mga damit. Dahil dito itinaas sa ika-5 alarma ang sunog pasado alauna na ng madaling araw kanina. Ayon kay Maslang, natagalan din umano silang mapula ang sunog dahil may ilang mga bumbero na hindi agad nakabalik matapos maubos ang supply ng tubig dahil sa layo din ng lugar. Matapos ang ilang oras, idineklara itong fire under control alas 3:26 ngayong madaling araw. Patuloy ngayon ang mapping operation sa natunog na palapag ng gusali. Wala naman napaulat na nasaktan at inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng sunog. June. Maraming salamat, Jericho Albano. Patay naman ang isang lalaki matapos mabangga at masagasaan ng ilang sasakyan sa Batasan Road sa Quezon City kanina. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Reynate Ponte, live. Reynate.
Yes, Monica, agad niyang binawian ng buhay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa San Mateo, Batasan Road sa Quezon City pasado 1:30 ng madaling araw. Kwento ng isang bystander sa lugar, nakita pa niya ang lalaki na nakatayo lang sa lugar at tila wala sa tamang pag-iisip dahil wala itong saplot sa katawan. Makaraan lang ng ilang oras, nakita na lang nila na patay na sa kalsada ang lalaki. Ayon sa initial investigation ng traffic sector, nabangga ng isang adventure ang lalaki at nang tumalsik ito sa kalsada, nasagasaan pa ito ng truck at ilang dumadaan na sasakyan. Huminto naman ang driver ng adventure, ngunit tumakas ang driver ng truck. Patuloy na inaalam, Monica, ng mga otoridad ang pangyayari habang inaalam na din ang pagkakakilanlan sa biktima. Yan ang police report. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. May planong bumaba sa trono pagkalipas ng ilang taon si Japanese Emperor Akihito, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng modern Japan. Ito ay ayon sa National Public Broadcasting Organization ng bansa na NHK. Sa ngayon ay wala pang formal na anunsyo o pahayag ang kampo ni Emperor Akihito tungkol dito. Ginugol ng 82-year-old monarch ang kanyang mahigit 20 taong panunungkulan upang mailapit ang monarkiya sa mga ordinaryong mamamayan. Nabuwag ng anti-mafia police ang isang human trafficking group sa Romania sa isang special operation. 29 na mga hinihinalang miyembro ng trafficking ring ang nahuli ng mga otoridad. Nailigtas din ng mga otoridad mula sa grupo ang 5 tao kabilang na ang 2 bata. Ang grupo ay hinihinalang sangkot sa paggamit sa mga biktima ng kidnapping sa slavery at panlilimos. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. Uy, alas 5:04 na po ng umaga. Narito na po ang mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Department of National Defense. Itinangging naka-red alert ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng arbitral ruling sa West Philippine Sea dispute. Lookout bulletin order sa 5 general na umano'y protektor ng illegal drugs operations inilabas na ng Department of Justice. Implementasyon ng Terminal Appointment Booking System itutuloy ng Philippine Ports Authority sa kabila ng pagtutol ng mga tracker at broker. At ATM services ng ilang major banks sa Taiwan sinuspendi matapos manakawan ng milyong-milyong dolyar dahil umano sa hacking. Itinanggi ng Department of National Defense o DND ang mga ulat na itinaas sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng ruling na ilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Ginawa ng Defense Department na pahayag matapos na kumalat umano ang ilang text messages na mayroong isinasagawang military activity sa Clark, Pampanga bilang paghahanda sa posibleng reaksyon ng China kaugnay ng kalalabas na desisyon ng Arbitral Tribunal. Tiniyak din ng DND Secretary Ricardo David na walang dapat ikabahala ang publiko at hindi totoo ang nilalaman ng mga kumakalat na text message. Naglabas ng white paper ang China na nagdedetalye sa kanilang basehan sa pag-angkin sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang hataw na balita. Tinutulan ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan ang ginagawang pag-aangkin nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Naglabas ng white paper ang China kung saan nais nitong itama ang umunoy maling sinabi ng Pilipinas tungkol sa issue. Muli nitong pinanindigan ang pagiging inherent territory ng South China Sea at inisa-isa ang mga pangyayaring nagpapatunay anila ng soberenya at maritime rights ng China sa pinag-aagawang teritoryo. And the arbitration process also distorted many facts, including the application of law. So our primary objective is to set the facts straight, including making clear that our sovereignty and rights and interests are established in a long course of history, not entirely by the United Nations Convention on the Law of the Sea.
Iginit din ng China na dapat na ilagay sa negotiating table at konsultasyon ang pagresolba sa West Philippine Sea dispute. China endeavors to achieve win-win outcomes through mutually beneficial cooperation and is committed to working with other countries in the region to making South China Sea a sea of peace, cooperation and friendship. Samantala, ayon kay US State Department spokesperson John Kirby, malalabag ng China ang international law kung hindi nito susundin ang arbitration court ruling. Ayon kay Kirby, ito ay sa dahilang patuloy pa rin ang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. We have seen some signs in recent weeks that some of that activity continues, and we have been, again, very consistent, very clear with our Chinese counterparts about our ongoing concern in that regard. Jun Suriao, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, naglabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice o DOJ sa 5 general ng Philippine National Police na umano'y protektor ng operasyon ng iligal na droga sa bansa. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na inatasan na niya ang Bureau of Immigration na i-monitor ang pagbiyahe sa labas ng bansa ni former Deputy Director General Marcelo Garbo, Police Director Joel Pagdilao at Chief Superintendents Bernardo Diaz, Vicente Loot at Edgardo Tinio. Kasama sa detalyeng pinakukuha ang destinasyon ng kanilang biyahe sa labas ng bansa at kung kailan sila babalik sa Pilipinas. Wala pang isinasampang kaso laban sa mga general kaugnay ng alegasyon ng Pangulo, ngunit iniimbestigahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM sina Diaz, Pagdilao at Tinio. Handa naman si Senator Panfilo Lacson na ibigay kay President Rodrigo Duterte ang mga pangalan ng mga mayor na kung hindi drug lord ay protektor umano ng illegal drugs. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz. Nasa 5 alkalde ang batid ni Senator Panfilo Lacson na sangkot sa illegal drug trade. Gayunman tumanggi ang senador na pangalanan ng mga ito. Alam ko rin yung may mga mayors na suspected to be either drug lords themselves or protectors ng drug lords. Kung wala sa listahan, I'm willing to submit it to the President. Yung 5, outside Metro Manila. Matagal na, mga incumbent yung iba. Ayon kay Lacson, reklamo ng ilang opisyal ng PNP na dumulog sa kanya. Ang mga mayor na ito ay nagiging sagabal sa kanilang mga operasyon laban sa illegal drugs. Ito yung mga frustrations na sinishare nila na hindi sila makagalaw kasi yung mayor o yung kung sinong local officials involved. So parang sila, preempted. May ilan rin siyang kilalang alkalde na sangkot sa illegal drugs na gusto nang sumuko sa mga otoridad. Yung mga ibang mayors na alam ko, parang they're already thinking of, coming out in the open tapos mag-present na sarili nila sa DILG. Yung iba, narinig ko na gano'n na yung iniisip nilang gawin. Samantala, naghain ng resolusyon si Senador Juan Miguel Zubiri upang himukin ang mga government employee na sumailalim sa random drug testing na nakasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mismong siya ay nagpa-drug test na at hinimok rin ang kanyang kapwa senador na sumailalim rin sa naturang drug testing. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Impluwensya ng ilegal na droga ang tinuturong dahilan ng pagtaas sa mga kasong kinasasangkutan ng mga bata. Ayon sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, noong 2015, umakyat sa mahigit 11,000 ang naitalang mga kaso na kinasasangkutan ng mga bata. Ang 5 krimen kung saan madalas masangkot ang mga kabataan ay ang theft, physical injuries, robbery, rape at illegal drugs. Narito ang pahayag ni PNP Women and Child Protection Center Director Rosario Asio. Is very alarming in the sense na those that are being used as peddlers of drugs and pushers are minors who are unconscionably being used by syndicates in the proliferations and selling of drugs. The law enforcers are tied up in their hands in the sense that the law in the juvenile justice systems that we cannot do anything
if the age of the child is 15 years and below. Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga personalidad sa Region 11 na umunay sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Narito ang hatol na balita ni Janice Inhente. Biniberepeka na ng National Bureau of Investigation ang impormasyon ng mga taong kabilang umano sa listahan ng mga sangkot sa illegal drugs operation sa Region 11. Ayon kay NBI Regional Director Arnold Rosales, nakatanggap sila ng direktiba mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan ang matrix ng illegal na operasyon. So we have a marching order from our very own President Mayor Duterte. So what we have done so far is to verify all the list that we have regarding the drug personalities, more particularly here in Region 11. Sa kanilang monitoring, sumuko na noong nakaraang linggo ang ilang miyembro ng illegal drug group sa Davao del Norte. May pending operation naman sila sa Davao Oriental at del Sur sa mga drug dealer na tumangging sumuko sa mga otoridad. Meron ng tinatawag nila kilala system na lang na magbibenta sila ng illegal drugs sa mga kakilala nila. Hindi sila nag-dispose ng basura nila kung hindi nila masyadong kilala yung mga tao na bumibili sa kanila. Umaasa ang NBI na mas marami pang drug dependents at high-value targets ang susuko sa mga otoridad sa gitna ng mas maigting na kampanyang kontra krimen at iligal na droga ng Duterte administration. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News, Worldwide. Sumailalim na sa inquest proceedings ang 4 na Chinese nationals mula sa Hong Kong na naaresto sa tinaguriang floating shabu laboratory sa Subic, Zambales noong Lunes ng gabi. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Iniharap na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang 4 na Chinese nationals na mula sa Hong Kong na naaresto sa loob ng fishing vessel sa Subic, Zambales noong Lunes. Walang rehistro ang barkong pangisda na hinihinalang ginagamit na paggawaan ng shabu. Kinilala ang mga sospek na sina Win Fai Lo, Xiu Foc Leong, Kamwa Kwok at Kwok Tung Chan. Okay, there was a reliable information that a certain fishing vessel is transporting drugs off the coast of Zambales. Una nagboard yung Coast Guard, then followed ng ibang agency, and nakita nga agad that there was an initial violation ng maritime law that prompted the search. Nakumpiska sa kanila ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos at isang hydrogenator machine na ginagamit sa paggawa ng shabu. Nahaharap sila sa mga reklamong possession at manufacture of illegal drugs batay sa Section 8 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi na ang mga sospek na sumailalim sa preliminary investigation at magsumite ng counter affidavit. Sa halip ay hiniling ng mga ito na makatawag sa kanilang embahada. Right nila yun na ma-contact yung embassy nila. And para masabi doon sa embassy nila kung ano yung kanilang kalagayan. 2 PAW lawyer ang nagsilbing interpreter at abogado ng mga Chinese nationals. Submitted for resolution na ang mga reklamo at magpapasya na lamang si Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera kung kakasuhan sa korte ang mga sospek. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, itutuloy pa rin ng bagong pamunuan ng Philippine Ports Authority ang pagpapatupad ng terminal appointment booking system sa kabila ng pagtutol ng mga trucking at brokerage companies. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Wala nang nagawa ang mga trucker at broker kundi sumunod sa Terminal Appointment Booking System o TABS kahit patutol sila rito. Sa TABS, nakaschedule ang pagpasok at paglabas ng mga kargamento sa loob ng Manila Port Area. Ayon sa mga broker at trucker, lalong naantala ang kanilang mga delivery dahil sa hindi maayos na TABS. Karamihan sa mga kargamento sa port area ay ilang araw na umanong nakabinbin sa mga bodega. Kung dati ay nakakawalong ikot sila sa loob ng pantalan, ngayon ay umaabot na lamang ito ng 3. Kaya ang panawagan po namin kay President Duterte, tanggalin na po ang TABS, pahirap na po ito sa bayan, sa broker at sa taong bayan. Dahil ang presyo ng bilihin po, pinapatong po dito ng mga importer.
Mas lumaki rin nila ang import cost kabilang na ang storage fee at mga penalty. Kung dati ay nakakapag-book sila sa pag-import ng delivery sa loob ng 1 araw, ngayon inaabot na ito ng 3 araw. Ayon sa mga trucker, kung tatagal pa ang ganitong sistema ay posibleng pagmulan pa ito ng port congestion. Subalit nanindigan ang bagong pamunuan ng PPA na tuloy ang tabs dahil epektibo ito upang maresolba ang port congestion. Putting a system in place, definitely there will be some parties which will be affected by systematizing everything, but I think we have to weigh the cost and the effect of that, of putting that system in place. Samantala, patuloy naman na nakikipag-usap ang pamunuan ng PPA sa Transportation Department upang matulungan sila na mapaluwag ang trapiko sa mga kalye na dinadaanan ng mga delivery truck. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Nasunog ang mga bahay sa isang residential area sa Caloocan City kagabi. Mula sa Caloocan, may hatol na balita si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Tinupok ng apoy ang mga bahay sa isang residential area sa Florencia Street, Barangay 67 dito sa Caloocan City, pasado 6:00 kagabi. Ayon kay Caloocan Fire Officer Alwin Culiana, nagsimula ang sunog sa bahay ni Alexander Gonzales matapos magkaroon dito ng electrical wiring problem. Umabot ng 3rd alarm ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa lamang sa light materials ang mga naturang bahay. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at nagbalikatan na rin ang mga residente kaya mabilis na naapula ang apoy. Si Aling Lourdes naman galing pa ng Bulacan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay abo na lamang ang kanyang naabutan. Wala anyang natirang gamit sa kanila maliban sa naisalbang mga alagang aso. Si Rowena naman pansamantala ay manunuluyan muna sa daycare center ng barangay kasama ang asawa nito at ang 5 anak. Wala rin silang naisalbang gamit pati anya ang ipon nilang 170,000 pesos kasama sa mga nasunog. At yan muna ang mga huling detalye ng balitang aking tinutukan. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Caloocan City. Nahulihan ng mahigit 40 sachet ng marijuana ang isang high school student sa loob ng paaralan sa Quezon City. Mula sa Quezon City, may hatol na balita si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Dinadahilan ng 16 anyos na 4th year high school student na walang binibigay sa kanyang baon ang kanyang mga magulang kaya't nagawa niyang magbenta ng marijuana sa kapwa niya estudyante sa loob ng kanilang paaralan sa Bagong Silangan sa Quezon City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District Station 6, nakita ng security guard ng paaralan na may kahina-hinalang kilos ang suspect sa loob ng CR. Nang usisain ng guard, dito niya nakita na may hawak na mga sachet ng marijuana ang suspect na ibinebenta sa kapwa niya mag-aaral. Nakumpiska sa estudyante June ang nasa 44 na sachet ng marijuana na nagkakahalaga ng 20 pesos bawat piraso. Nasa kustudiya nga ng Quezon City Police District Station 6 ang suspect at mamayang 8:00 ng umaga ay ito-turn over ito sa Department of Social Welfare and Development. June. Maraming salamat, Reynante Ponte, nagulat mula sa Quezon City. 2 notorious drug pusher patay sa buy-bus operation sa Bulacan. Mula sa Bulacan, may hatol na balita si Nestor Torres live. Good morning, Nestor. Yes, good morning June. Good morning Kuya. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Patay ang 2 lalaking notorious drug pusher sa buy-bus operation sa Aguni, Bulacan. Matapos manlaban sa mga pulis kaninang 12:30 ng madaling araw sa boundary ng tulay ng Barangay Santa Elena at San Pablo sa Agunoy. Kinilala ang 2 drug pusher na si Rolando Biray alias Onad at Reynaldo Cruz alias Ulo, kapwa residente sa Barangay Mercado. Miyembro ito ng grupong Bonnet Gang na tauhan ng napatay na number 1 notorious drug pusher sa Agunoy na si Lamberto Morales alias Babsi.
Ayon kay Agonoy Chief of Police Heril Bruno, nang mahalata ni Beray na police operation pala ito, ay pinaputokan niya ang mga pulis. Habang nanlaban din si Ulo at sinalubong naman ito ang mga pulis gamit ang caliber 22 Magnum. Nang mahulog ito sa palaisdaan, ay doon na ito napatay. Ang dalawa ay kasama sa drug watch list ng PNP at 7 na taon na ring sangkot sa pagtutulak ng droga sa iba't ibang barangay sa Agunoy. Bukod sa nakuwang 2 baril, nakakuha naman kay Ulo ang 2 sachet ng sabu at hindi bababa sa 1,000 piso ang perang nakuha sa bulsa nito. Samantala, nasa mahigit 700 na ang sumuko sa Agunoy, Bulacan sa oplantukan ng PNP at sumumpang hindi na sila gagamit pa ng droga at nangakong magbabagong buhay. At yan man ating latest live, June, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat mula sa Bulacan. Balita naman, sa labas ng bansa, pansamantalang sinuspendi ng 3 pangunahing bangko sa Taiwan ang serbisyo ng kanilang mga automated teller machine o ATM. Ito ay matapos iulat ng First Bank na mahigit $2 million ang na-withdraw sa kanilang mga ATM. Ngunit nang siyasati ng mga closed circuit television camera, walang nakitang tao na nag-withdraw ng pera sa mga machine. Hinihinala ng mga otoridad na na-hack ang mga ATM. Pakinggan natin ang pahayag ni Information and Communications Section Chief Lin Cheng-Shin. The method that the hackers used to illegally withdraw money from the ATMs is very peculiar. They did not copy any ATM cards, nor did they press any of the buttons. So we suspect that they used the cloud to control the computer, leading the ATMs to dispense bills automatically. Muling nagsagawa ng military drill ang China sa West Philippine Sea kahapon. Ayon kay Chinese Commander Chen Hang, isang air defense at anti-missile live fire exercise ang isinagawa ng Nanhai Fleet upang mapalakas pa nila ang warfighting capability ng kanilang hanay. Narito ang pahayag ni Chinese Commander Chen Hang. Like fighting on a real battlefield, we don't know when and where the missiles would come from. The exercise is a live fire test for each of the soldiers. Ang isinagawang live fire exercise ay bahagi nila ng annual routine military exercise ng Chinese Navy. Umakyat na sa 27 ang nasawi sa banggaan ng 2 passenger train sa Italy noong Martes. Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga pasaherong posibleng naipit sa debris. Hindi pa tiyak ng mga otoridad kung ilan ang bilang ng mga pasaherong sakay ng 2 tren nang mangyari ang banggaan. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa single track line ang 2 tren nang magbanggaan malapit sa Andrea City. Sa ngayon ay inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng aksidente. Hindi, may gusto sabihin sa madlang people. Yung ano daw, yung mga ilang punerarya, especially sa Quezon City. Pinatulan mo rin yun? Oo, totoo ba yun? Kasi nagkakaroon daw sila ng problema financially. Walang naluluging punerarya? Kasi sila daw, pag wala doon nagkiklaim doon sa bangkay, sila pala yung nag-shoulder ng pambayad ng gamot. Hindi ko pinapatulan yun eh. Kasi iba kasi minsan naka-tie up naman sa local government yun. May mga budget especially yan. Pag accredited ng local government. Alam mo naluluging punerarya, yan nga ang buhay nila eh. Diba? Madami kasi daw sila ngayon, Clay. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng excellent trust rating batay sa survey ng Social Weather Station o SWS. Halaga ng piso bahagyang humina dahil sa pagtaas ng wholesale inventories ng Estados Unidos. Bagong United Kingdom Prime Minister Theresa May nagsimula ng manungkulan ngayong araw. Nakakuha ng markang excellent si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsimula ng kanyang panunungkulan.
Batay po sa pinakahuling survey ng social weather stations na ginawa sa 1,200 respondents mula ika-24 ng Hunyo hanggang 27 o ilang araw bago po ang inaugurasyon, positive 79 o excellent ang net trust rating ni Duterte. Mahigit sa 80% ang nagsabing napakalaki ng kanilang tiwala kay Pangulong Duterte, 5% ang little trust, habang 11% naman ang undecided. Ang rating ni Duterte ay may kukumpara sa nakuha namang positive 83 o excellent trust rating ni dating Pangulong Benigno Aquino III nang simula itong manungkulan noong 2010. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang resulta ng survey kasabay ng pagtiyak na gagawin ng Duterte administration ang lahat ng kanilang makakaya upang matupad ang tungkulin at pangako nila sa bayan. Bahagya namang humina ang halaga ng piso kontra dolyar dahil sa pagtaas ng wholesale inventories ng Estados Unidos. Nagsara ito kahapon sa 47 pesos and 21 centavos kada dolyar. Mula sa 0.1% na pag-angat ng market shares ng Amerika noong May 2016, inaasahang tataas pa ito sa 0.2% sa mga darating na buwan. Ngayong Webes, inaasahang magsasara ang piso kontra dolyar sa pagitan ng 47 pesos and 20 to 40 centavos. Naharap naman sa kasong graft, malversation at paglabag sa banking rules si Senator Sherwin Gatchalian dahil sa pagbili ng shares of stocks ng Local Water Utilities Administration ng Bangkong Pag-aari ng Gatchalian. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senator Sherwin Gatchalian, dating Local Water Utilities Administration o LUWA Chairman Prospero Pichay at iba pa ng kasong graft, malversation at paglabag sa bank rules. Kaugnay ito sa pagbili ng LUWA ng shares of stocks ng Express Service Bank Incorporated o ESBI na pag-aari ng mga Gatchalian taong 2009. Ayon sa Ombudsman, nagsabuatan ang mga opisyal ng LUWA at mga executives at incorporators ng ESBI sa pagbili ng mahigit 400,000 shares ng naturang bangko. Kahit labag ito sa bank rules, wala umanong pahintulot ito mula sa Office of the President, sa Department of Finance, Monetary Board at Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil 5 taon ng palugi ang bangko, naging disadvantageous sa pamahalaan ang pagbabayad ng LUWA ng 80 million pesos para sa shares ng bangko. Maliban dito, may mahigit 700 million pesos pa na umunay dineposito ang LUWA sa ESBI upang makabawi ito sa pagkalugi. Maliban kay Senator Gatchalian, damay din sa kasong graft at malversation ang 4 sa kanyang mga kamag-anak, 5 LUWA officers at iba pang miyembro ng Board of Directors ng bangko. Ayon naman kay Senator Gatchalian, 2,500 pesos lang naman ang kanyang nakuha mula sa pagbebenta ng kanyang shares. Handa siya makipagtulungan upang mapabilis ang paglilitis upang maabsuelto na siya ng Sandigan Bayan. Sa 15 taon sa public service, hindi siya nadawit umano sa korupsyon at pag-abuso ng kapangyarihan. Wala rin anyang ebidensyang mapupukol laban sa kanya. Sa Biyernes, nakatakdang i-raffle sa 7 divisions ng Sandigan Bayan ang kasong ito. 90,000 pesos ang narekomendang piyansa para kay Senator Sherwin Gatchalian. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko mula kay Monokson. Gamit ang UNTV drone, nagsisilbing mata sa himpapawid, pinalilipad ng ating ka-appliance pilot live. Mon, kumusta na ang lagay ng mga lansangan? Hello Monica, good morning kuya at sa ating mga kasambaylanan na po sa mga bumibiyahe ngayong oras na ito. Tingnan po natin kung kayo ba ay matatraffic sa araw na ito or medyo magiging maluwag po ang ating mga pagbiyahe. Unahin po muna natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may area ng Elliptical Road. Sa ngayon po ay nagkakaroon lamang ng kaunting pagbagal sa U-turn slot ng Elliptical Road sa mga nanggagaling po dyan sa may area ng Fairview at dito sa may area naman ng Batasan. Ngayon po ay
Maluwag naman itong palibot ng elliptical road, lalo na po yung manggagaling po ng Quezon Avenue. At kung kayo ay paikot po rito, dadaan kayo sa may tapat ng East Ave at hanggang dito sa may Commonwealth, Visayas Avenue at hanggang sa may North Ave. Yun nga lang, yun namang papasok po ng EDSA Quezon Avenue magmula sa elliptical road ay nagkakaroon na po ng kaunting pagbagal at problema, lalo na po dyan malapit sa may area papunta po ng EDSA. Silipin naman natin ang ilan sa mga live points. Unahin po natin ang monumento. MacArthur Highway, yung mga papunta po ng rekto ngayon, wala po maging problema, light traffic po tayo. At yung atin namang papunta po ng Marulas dyan sa may MacArthur Highway, light traffic din, wala po magiging problema sa inyong paglalakbay. Unahin na at sunod po natin ang EDSA Muñoz. Sa mga pupunta po ng Balintawak, moderate traffic na po ang oras na ito. Left screen po, yan, nakikita nyo, going to Balintawak, moderate traffic. Habang dyan naman po sa papunta sa SM North, ay moderate traffic na rin para sa mga papunta po northbound lane. Tingnan naman natin ang Shaw Boulevard. Makikita nyo po sa inyong right screen, ang Kalentong going to EDSA Crossing ay walang problema, light traffic po. Habang ito namang EDSA Crossing going po ng Kalentong ay wala ring magiging problema sa oras na ito. Yun nga lang, dyan po sa area na yan, pag kayo papunta na po ng EDSA, dyan po magkakaroon ng kaunting problema. Silipin naman natin ang SLEX, Sukat Exit, Parañaque, Sukat Road to SLEX, light traffic po. Habang ito namang SLEX to Parañaque nasa right screen, SLEX to Parañaque, Sukat Road, moderate traffic, medyo mabagal po ang dali ng sasakyan. Punta naman tayo ng Maynila, Quiapo area, left screen, Quiapo to Loton, moderate traffic po. Habang ito namang nasa right screen, Loton to Quiapo, ay moderate traffic din sa oras na ito. Paalala po sa ating mga kababayan, number coding po simula mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lahat po ng sasakyan na plate number nagtatapos sa number 7 at sa number 8. Bawal po sa lahat ng malansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monoxon Live na nag-uulat mula sa Elliptical Road sa Quezon City. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, medyo mainit kahapon, Ray, at kagabi rin parang medyo malinsangan. Ano ba nangyari? Yes, good morning June. Good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Actually ngayong umaga, yung pinaka-minimum na natin halos nasa 26 degrees Celsius na yung ating pinakamababa. So medyo malinsangan talaga dahil medyo yung maghapon natin kahapon is halos sa malaking bahagi ng araw natin is sunny yung ating weather. Okay, Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto po ngayon dyan sa may area ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Pero kaya po natin nabanggit, improve po ating weather condition ngayong araw. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong maitala ang maximum temperature na 34 degrees Celsius, 35 to 2 Igaraw. Sa Baguio po, 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan, 33 degrees Celsius. Sa area naman po ng Visayas, makakaranas po dyan ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Iloilo City, ang temperature maaari pong umabot sa 32, gayon din sa area po ng Tacloban. Sa Metro Cebu naman hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao area, makakaranas din po dyan makulimlim na lagay ng panahon at ayon nga po sa Pag-asa, meron po diyang maranasang light to moderate rains dahil po dyan sa pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone. Ang temperatura sa Cagayan de Oro City, 32 degrees Celsius sa maaari pong maabot, gayon din sa Metro Davao, sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise, 5:34 a.m. atin naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Ray, mukhang masaya ka ngayong umaga. Parang nakikita ko, parang gusto mo rin ipagawa kay Rina yung mga ganyan-ganyan eh. Pwede. No, sa sports, no? Oo. No? Na yung parang pwede siyang pumasok sa isang football field. Yeah, pwede o kaya yan. mag-basketball sa isang
sa isang sa Araneta Coliseum, ano? Yeah, talaga gagawin. Yeah? Tapos mamaya gagawin ni Rina, pwedeng gawin. Pwedeng gawin ni Rina, di ba? Pwede. Pwede siyang pasahan ng bola. Pwede. Diba? Kita-kita tapos pwede makipag-interact siya sa player. Pwede yan. Gusto ko Jun, may bola ka. Pag pinasa mo, bigay natin kay Rina ang balita. Pag pinasa mo, matatanggap ni Rina. Ay, kayang-kaya yan ni Rina. Manis yan. Tapos aakyat siya, no, Ray? Aakyat, biglang na pagbaba, nasa swimming pool. Ang ganda yan. Sige, Ray. Maraming salamat. Bahala ka na, Rina. Yes. At sa ibang balita, 2 biktima ng summary execution na natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa San Juan City. Alamin natin na detalye mula kay Benedict Galazan, live. Yes, Benedict. Yes, Monica, kapwa nakatali ang mga kamay at nakabalot ng plastic ang ulo ng matagpuan ang 2 bangkay na hinihinalang biktima ng summary execution sa San Juan City kaninang madaling araw. Unang nakita sa G. Soriano Street ang isang biktimang lalaki na walang nakuhang pagkakakilanlan maliban na lamang sa suot niyang damit. Ayon sa inisyal na impormasyon, isang tricycle driver ang nakakita sa bangkay na nasa gilid ng pader. Sa pagpoproseso ng soko sa crime scene sa katawan ng biktima, na-recover naman ang 8 sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, di kalayuan sa lugar, isang katawan naman ng babae ang natagpuan sa Sioson Corner, Maclang Street na nakatali rin ng kamay at nakabalot din ng ulo. Ilang sachet din ng hinihinalang shabu ang nakuha sa katawan ng biktima. Inimbestigahan na ng San Juan Police ang insidente na posibleng iisang tao o grupo lang umano ang pumatay sa 2 biktima. Base na rin sa pagkakaparehas ng paraan sa pagkakapatay sa mga ito. Nating balita, balik sa Monica. Maraming salamat, Benedict Galazan, live na nag-uulat mula sa San Juan City. Sasailalim sa isang orientation ang mga social at health workers sa Cebu ukol sa tamang pakikitungo sa sumukong drug dependence. Handa namang tumulong sa magsagawa ng therapeutic program ang DOJ Parole and Probation Office. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Kabi-kabila na ang pagsuko ng drug dependent sa Cebu sa gitna ng ipinatutupad na oplan tukhang ng Philippine National Police. Idadaan sa rehabilitasyon ang mga sumukong individual. Ngunit sa dami nito, posibleng magkaproblema ang social at health workers na maaatasang umasiste. Bilang solusyon, magsasagawa ng 2 araw na oryentasyon ang Department of Health upang turuan ang health at social workers sa tamang pakikitungo sa drug dependents. Na naman siya gitawag na tog surge because they come in hundreds, no? Anya, ang tendency is ma-overwhelm kung saan ito pag-handle. So there should be an orientation to our health providers. Gagawin ding community-based ang reformation upang maiwasan ang siksikan sa accredited rehab centers sa Central Visayas. Handa naman ang Parole and Probation Office ng Department of Justice Region 7 na tumulong sa pagsasagawa ng therapeutic program para sa mga nais ng talikuran ang paggamit ng illegal drugs. We are proud to tell you that our probation officers are trained on conducting rehabilitation programs. Sa ilalim ng programa, tututukan ang behavior ng isang drug addict upang matukoy ang angkop na paraan upang ganap nilang talikuran ang masamang bisyo. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Formal nang nagsimula ang panunungkulan ng bagong Prime Minister ng United Kingdom ngayong araw. Mula sa London, alamin natin ang detalye mula kay Dennis Damasco, live. Magandang umaga mula sa Pilipinas, Dennis. Good morning, Kuya, at good morning sa inyo dyan, Monica. Ngayon ang unang araw ng panunungkulan ni Theresa May bilang ikalawang babaeng Prime Minister ng United Kingdom. Kanina ay nagbigay pugay si Theresa May kay Queen Elizabeth sa Buckingham Palace, kasunod ng formal na pagbibitiw sa tungkulin ni dating UK Premier David Cameron. Sa pag-alis ni Cameron sa number 10 Downing Street, dala nito ang paniniwala na mas malakas ngayon ang bansa. Kumpiyansa din siya na magiging malakas at matatag ang pamumuno ng bagong luklok na Prime Minister. Samantala, nagtalaga na si UK Prime Minister Theresa May ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang dito sina Boris Johnson bilang Foreign Minister, si Philip Hammond bilang Chancellor of Exchequer, David Davis bilang Secretary of State
for exiting the European Union, si Amber Rudd as British Home Secretary, habang nananatili naman si Secretary Michael Fallon bilang pinuno ng Defense Ministry. At ang pinakahuling announcement ngayong araw na nadagdag sa gabinete ni Theresa May ay si Liam Fox bilang Secretary of State for International Trade. Kakaharapin ni May ang mabigat na obligasyon upang maihanda ang UK sa tuluyang pagkalas nito sa European bloc. Gayon din ang pagpapalakas sa bumababang ekonomiya ng bansa upang makatayo ito sa sariling mga paa, oras na maging epektibo ang Brexit. Yan muna ang latest mula sa London. Balik sa inyo dyan sa studio, Monica. Maraming salamat, Dennis Damasco. Live po yan mula sa London. Balita pa rin sa labas ng bansa, may planong bumaba sa trono pagkalipas ng ilang taon si Japanese Emperor Akihito, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng modern Japan. Ito ay ayon sa National Public Broadcasting Organization ng bansa na NHK. Sa ngayon ay wala pang formal na anunsyo o pahayag ang kampo ni Emperor Akihito tungkol dito. Ginugol ng 82-year-old monarch ang kanyang mahigit 20 taong panunungkulan upang mailapit ang monarkiya sa mga ordinaryong mamamayan. Samantala, para naman po sa ating balitang sports, makasama natin si Rina Villamor. Nako, Rina, hinahamon ka ni Ray. Narinig ko nga yun, Jun, kanina. Mukhang magandang idea nga yun, yes. Diba? Parang kunwari sa boxing nakikipag-boxing na tayo dito kay Manny Pacquiao, diba? Aakit ka sa ring, ha? Oo. Tapos susuot ka sa doon sa lubid. Dadalhin ko siya dito live. Diba? Yes. Oo. Tapos yung mga punches niya gagayahin din natin. Yung shoulder roll, diba? Hindi, pero kaya mo yung gawin talaga, Rina. At in the future, inaasahan naming mangyayari talaga yun. Oo. Kumbaga, tayo din ang first in the Philippines kung mauuna nga tayo dyan sa ideyang yan, diba? Okay. Sige, ano ba ating mga balita dyan, Rina? Eto, Senator Manny Pacquiao hindi pa magre-retiro sa paglalaro ng boxing. Kinumpirma ni top-ranked promoter Bob Arum sa ESPN.com na nakatakda muling humarap sa boxing ring ang pambansang kamao sa pinagpipiliang petsa October 29 o November 5, 2016 para sa HBO pay-per-view card sa Las Vegas. Nauna nang sinabi ni Bob Arum na kinansala nila ang dapat sanay laban ni Senator Pacquiao sa October 15 sa Mandalay Bay dahil ito ang linggo ng pagbabalangkas ng budget sa Senado. Sa ngayon ay wala pang lumalabas na pangalan kung sino ang makakalaban niya sa HBO pay-per-view, pero nangunguna sa listahan ang tinaguriang The Problem na si Adrian Bronner, ang dating 4-weight world champion. Nililaw din ni Senator Pacquiao na mas uunahin niya ang trabaho sa Senado kesa ang pagsabak ng muli sa boxing ring. Samantala, naglabas na ng statement ang Golden State Warriors All-Star player na si Draymond Green kasama ang kanyang abogado sa pagkakasangkot niya sa gulo sa isang bar sa East Lansing, Michigan. Nakuhanan ng TMC Sports ang pangyayari at sinasabi ng kanyang abogado na ang superstar player ay inosente sa mga akusasyon laban sa kanya. Matapos ang insidente, nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap ni legendary player Magic Johnson kung saan nag-tweet pa si Johnson na humihingi ng paumanhin si Green sa Warriors organization at sa mga fans nito sa nangyaring pang-aaresto sa kanya. Si Green ay pansamantalang nakalaya dahil sa pagbayad niya ng $200 bond. Sa July 20 naman, inaasahan ang pagsasakdal at kung mapapatunayan nga na nagkasala si Green, ay maaari siyang makulong ng 73 araw at magbayad pa ng $500 na multa. Balitang cycling naman tayo dahil two-time Tour de France winner Spanish cyclist Alberto Contador hindi na rin makakasali sa Olympics dahil ito sa injury na natamo niya sa Tour de France kamakailan. Sinabi ng atleta na abuti ng 4 na linggo ang kanyang pagbabalik ensayo at hindi na ito makakaabot para sa pagbubukas ng Olympics sa darating na Agosto. Magbabalik na lamang sa kompetisyon si Contador sa August 20 para naman sa Vuelta a España. Alam nyo ba, June and Monica, na ito palang Tour de France natin ay umaabot ng 21 to 23 days at na-injured nga itong si Contador nung last tour nila nung Sunday. Kaya medyo hindi na siya abot daw dun sa Olympics. Kasi halos sabi nga nila very competitive daw itong si Contador na manalo dyan sa Olympics natin. Aside from dito kay Chris Froome, diba, na reigning champion natin. Okay, talagang ibang klase mga
mga ano mo, mga report mo, meron pang mga pahabol. Yes. Siyempre yan hindi. Gusto ko lang tanongin, si Manny Pacquiao ba nagsalita na about dun sa issue nung kanyang pagsabak sa ring? Oo. Parang Sinabi niya na uunahin daw niya ang mga trabaho niya sa Senado bago daw itong boxing. Oo, kasi parang may narinig rin ako na report na hindi pa rin naman niya talaga kinukumpirma na sasabak siyang muli sa laban. Si Bob Arum pa lamang yung nagsasabi. Yes, yung kanyang promoter. Yes. Pero kasi kailangan, kung babalik ka talaga, dapat meron ka talagang a year after o kaya ilang months lang yan. Kasi pagka tumagal pa yan, kakalawangin talaga si Manny Pacquiao niyan. Tsaka hindi na rin bumabata si Manny Pacquiao, exactly. Alam mo, yan din yung concern ko. Of course, we have high respect for Manny Pacquiao as an athlete, as a boxer, di ba? Pero syempre ngayon na, this is my take lang ha, bilang isang senador siya, yun nga, hindi na siya bumabata and ayoko naman mag-isip na masama, pero sabihin natin na may masamang mangyari sa kanya sa ring, hindi na rin siya kabataan, pero we want to be safe dahil isa na rin siyang senador at mataas sa posisyon nito sa akin din, mas maganda na nga na stop na lang siya. Kasi okay na yung naibigay niyang karangalan sa bansa. Totoo. Na-establish niya na yung sarili niya talaga, nakilala siya sa buong mundo. Biro mo, 8 beses naging world champion sa iba't ibang division. Wala, mahirap nang mahirap nang mahabol yun. Siguro aabutin pa ng maraming taon para mahabol yun ng isang boksingero. Makakalaban niya ata yung sinasabi nilang si Adrian Bronner, parang 27 years old pa lamang, pero 4-time world weight champion na rin siya. So medyo parang alanganin for his age na lumaban sa isang 27-year-old na boxer. Sana pag-isipan ng husto, no? Kung anong mangyayaring desisyon. Okay, Rina? Yan ang mga balita sa mundo ng sports. June and Monica. Maraming salamat, Rina Villamor. Para naman po sa iba pang humahataw na balita, Monica, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Ayan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Webes, July 14, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.